Punong-puno ang compartment ng kotse, pati na ang passenger seat sa likuran dahil sa dami ng pinamili namin. Pagkarating sa bahay ay nakita kong tila nangihina na si Tita Gwen. Sabi niya pa pagkababa ng sasakyan, "Regan, ayos lang ba kung ikaw na muna ang bahala magbaba ng lahat ng yan? Medyo masakit na yung ulo ko eh. Napagod yata ako masyado. Matutulog na lang muna ako. Gisingin mo na lang ako mamaya kapag kakain na tayo ng dinner ha?" "Okay po, tita." Sagot ko pa. Tapos nagtuloy-tuloy na siya sa pagpasok sa bahay at natulog na sa kanyang kwarto. Noong makapasok na ng bahay si Tita Gwyneth, ay sinimulan ko ng hakutin ang mga pinamili namin pagkain at pinaglalagay sa ref ang mga kailangan na nasa ref, gaya ng butter, fresh milk, hot dogs, tocino at mga prutas. Pati na rin iyong binili namin na ice cream na pistachio flavor at mga soft drinks. Sunod naman ay isinalansan ko na sa cabinet ang mga grocery ng mga dilata at ang pinakahuli ay inisa-isa kong tanggalin ang tag price ng mga damit na binili sa akin ni tita. Hindi mawala-wala ang ngiti sa aking mga labi dahil first time sa buong buhay ko na mabilan ng ganong karaming damit. Para akong Elya na bagong dating sa mundo ng mga tao at binilan ng kumpletong damit. Nag-decide akong ilagay na lang sa isang kahon lahat ng luma kong mga damit dahil sabi ni tita, kailangan raw iyong mga bagong damit na ang gamitin ko. Ipamimigay na lang daw namin sa mga nasalanta ng bagyo iyong mga luma kong damit. Total naman, sobra-sobra na ang bagong damit na meron ako. Agad ko na rin iyong pinagpapasok sa washing machine para malaban na lahat. At kahit inaantok rin sana ako ay nilaban ko na lang muna para bago matapos ang araw na iyon ay nakalagay na sa cabinet ang mga damit kong bago. Total naman, automatic ang washing machine at kaunting hangin lang noon sa labas ay tuyo na iyon. Habang nakasalang ang mga damit sa washing machine, ako naman ay sinimulan ko ng ihanda ang mga rekado sa lulutuin kong beef mushroom. Iyong parang katulad ng sa Jollibee. Iyon daw kasi ang gustong iulam ni Tita Gwyneth. Pasado 7:00 na noong matapos ako sa pagluluto. Nakaluto na rin ako ng sinaing, kaya umakyat na ako para sunduin si Tita Gwen. Pumasok ako sa kwarto niya at umupo muna sa tabi niya. Tsaka ko siya hinima sa braso at sinabing, "Tita, tara na po. Pa 7 PM na. Oras na para magapunan. Beef mushroom po ang ulam natin. Yung pinaluto mo." Nagising naman siya tapos sumarap sa akin at sinabing, "Humiga ka nga muna rito. Gusto kitang mayakap. Ang init kasi ng katawan mo palagi, kaya masarap kang yakapin, lalo na kapag malamig ang panahon." Wika niya pa. Kaya naman, humiga na lang ako sa tabi niya. Tapos yumakap siya ng mahigpit habang nakasubsob ang mukha niya sa aking dibdib. Tapos maya-maya ay sabi niya, "Hindi ka pa nakakaligo no? Amoy beef with mushroom ka pa eh." Nagutom na tuloy ako bigla. Sabi ko naman, "Kaya nga po ako narito para ayain ka na pong kumain, tita." Sige na nga, tara na, kumain na tayo." Wika niya pa at agad nang bumangon. "Mauna ka na pala sa baba. Magsi-CR lang muna ako. Kanina pa ako naiihim. Nailakas ko kasi ang aircon bago ako matulog. Tapos hindi ko naitabi ang remote, kaya hindi ko tuloy mahinaan habang nakahiga ako." "Sige po, tita." Sagot ko pa at nauna na akong bumaba. Pagkarating ko sa baba ay tsaka na ako naghain ng ulam at inilagay ang rice cooker sa lamesa. Ilang saglit pa ay bumaba na rin si tita at nagsimula na kaming kumain. "Wow, ang sarap na Regan na. Parang sa fast food lang ang lasa. Paano mo ito natutunan gawin?" "Si mama po ang mahilig gumawa niyan.
Tapos kapag nagluluto siya ay nanonood rin po ako. Kung minsan naman ay ako po talaga ang nagluluto. Siya lang po ang nag-i-instruct kaya mabilis kong natututunan. Nice, talaga? Pwedeng-pwede itong ipaghanda kapag may bisita. Siya nga pala, Regan. Bukas na dalawang tatlong BFF ko. Sina Cherry, Antoinette at Graham. Mga rich kid ang mga yon. At may kaartehan kapag nasa labas kami. Pero kapag kami-kami lang naman sa isang private venue ay mga kalugri naman yon. I'm sure makukursunadahan ka ng mga yon. Mahilig sila sa matatangkad at matipuno ang katawan. Hindi malabong may masayang magaganap sa'yo bukas. Sabi ko naman, paano kung meron nga tita? Ayos lang po ba sa'yo? Oo naman. You are a mature person. Ikaw ang makakapag-decide para sa sarili mo at pinapayagan kita sa ganung bagay. Basta yung usapan natin. Make sure na everything is safe, ha? Alam mo na ang consequence sa paglabag sa rules na yun. Okay po, tita. Loud and clear po. Wow, parang pangsundalong sagot lang ah. Wika niya tapos nagseryoso na sa pagkain. Ako naman ay tahimik na para ma-enjoy niya na rin ang kanyang kinakain na walang ibang iniisip, kundi iyong kinakain niya. Matapos niyang kumain ay agad na siyang kumain ng ice cream. Ako naman ay nagugas muna, tsaka ako sumunod sa kanya sa salam habang naroon siya na nanonood ng movie. Noong matapos ang movie ay sabi niya, sige pala Regan, babalik na ako sa kwarto ko. Inaantok pa talaga ako. Salamat sa masarap na pagkakaluto ng ulam natin ha. Na-enjoy ko talaga. Tsaka bukas pala, pumunta ka sa Talipapam. Check mo kung may tahong at puset. Tapos magluto ka na ng buttered seafoods. Yung may kasamang maisam, marunong ka naman siguro noon. May hipon na rin naman tayo dyan sa ref. Yung galing sa grocery. Yun ang lulutuin mo bukas ng hapon. Pero bukas ng tanghali, ay iyong paring beef with mushroom para maubos na. Para ibang ulam naman sa dinner. Magluluto na lang din ako ng pasta with pesto para may carbs tayo bukas. Sabi ko naman, naku tita, hindi pwede sa akin ng pasta lang. Magsasaing talaga ako ng kanin. Sayang sarap ng seafood kung basta lang ang ipapares. Sabi naman ni tita, palibasa magandang katawan mo. Kaya hindi ka takot mag-carbs. Kami kasing mga girls at nasa ganitong edad at trabaho, takot na kaming kumarga ng maraming carbs. Madali na kaming tumaba at mahirap pumayat. Lalo at mga nag-uopisina kami. Kulang ang time para mag-workout araw-araw. Kaya sige, magsaing ka pa rin bukas para sa'yo. Pero I'm sure na hindi na magkakanin ng mga yon at pasta na lang ang kakainin nila. Okay po, tita. Sige na, maiwan na kita rito, Regan ha. Matutulog na ako. Good night. Good night din po sa'yo, tita. Sagot ko naman. Tapos ngumiti lang siya ng matamis at umakyat na sa second floor ng bahay. Ako naman ay lumabas pa para mag-check ng gate. Tapos tumambay pa saglit sa terrace bago pumasok at natulog na rin. Pagkahiga ko lang ay agad na akong nakatulog. Marahil sa pagod na pagod sa mga ginawa ko sa maghapon. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naisip ko kung magja-jogging ba kami ni Tita Gwen. Kaya agad na akong bumangon at nagpunta sa kwarto niya. Tita Gwen, magja-jogging po ba tayo ngayon? Wika ko pa sa mahinang boses na may kasamang marahang pagtapik sa kanya. Agad naman siyang naalimpungatan at sinabing, hindi na muna ako magja-jogging ngayon, Regan. Matutulog ako ng mahaba para hindi ako antukin mamayang hapon kapag dumating na ang mga friends ko. Pero kung gusto mo mag-jogging, edi sige, mag-jogging ka. Okay po, tita. Sagot ko pa at dahan-dahan na rin akong bumalik sa aking kwarto.
Noong tingnan ko ang labas ng bintana ay nakita kong maganda ang sikat ng araw. Hindi na rin naman ako inaanto kaya sayang ang oras kung tutunga nga lang ako at walang gagawin sa umagang iyon. Naisip ko rin na gusto kong isuot yung mga bagong bili sa akin ni tita, lalo na iyong bagong rubber shoes. Pakiramdam ko ay kahit mag-jogging ako ng matagal ay hindi susuko ang paa ko roon dahil malambot ang tapakan at sakto lang ang pagiging magaan niya. Kaya makakatakbo ako ng mabilis. Agad na akong nagilamos, nagsipilyo at nagdeodorant. Tsaka na ako nagbihis ng pang malakasang kong jogging outfit. Naisip ko rin sanang makisabay rin sa akin ang dalagang si Chelsea kahit mag-isa ko lang para naman mas inspired akong tumakbo. Noong handa na ang lahat ay kinuha ko na ang susi na nakasabit sa may divider at lumabas na ako ng gate. Nakita kong naroon nga si Chelsea sa tapat ng tindahan nila, nag-i-stretching na. Sabi niya kaagad, "Ikaw lang magja-jogging?" Sabi ko naman, Oo, mag-i-extend raw kasi ng tulog si Tita Gwyneth. May mga bisita kasi siyang darating mamayang hapon at baka hanggang gabi raw yun. Kaya kailangan niya raw ng mas maraming stored energy." Sa bagay, tama naman yun. Ano, ayos lang ba kung makisabay ako sa'yo sa pagtakbo? Oo, walang problema. E di, sige pala, mag-stretching ka na lang din muna bago tayo tumakbo. Wika niya, kaya agad na akong nag-stretching. At noong ayos na ay tsaka na kami nag-jogging sa katamtamang bilis. Alam niya naman ang jogging pace ko na hindi kasing bilis sa kanila ni tita, kaya ako lang ang sinusundan niya ng bilis. Ilang saglit pa ng aming pagtakbo ay sabi niya, "Wow, mukhang nakapag-shopping na kayo bago lahat ang suot mo from head to toe, at mukhang mamahalin pa yung sapatos mo." Sabi ko naman, Oo, sabi ko nga kay tita kahit na Divisoria na lang ay ayos lang naman sa akin. Pero ayaw niya kaya lahat ito ay sa mall talaga binili." "Oo Regan, ayos lang yan kahit mahal. Ang mahalaga magagamit mo ng mas matagal kasi mas matibay yan at may totoong comfort dahil good quality nga." "Oo Chelsea, totoo ang mga sinabi mo. Kaya nga kahit hindi makakasabay si tita ay gusto ko talagang mag-jogging dahil nakaka-inspire tumakbo kung komportable ang suot na sapatos." "Yeah, right." Sagot niya pa tapos nagpatuloy na kami sa pagtakbo. Makalipas ang kalahating oras ay medyo bumagal na ang takbo ko dahil nararamdaman ko na ang sakit mula sa pagja-jogging namin noong nakaraang araw. Kaya naman, pwede na kami magkwentuhan sa bagal ng takbo namin. Sabi niya pa, "Regan, may girlfriend ka na?" "Wala "Anong wala?" "Eh di wala." "You mean single ka? Since when?" Matagal-tagal na rin. Nakakaya kasing manligaw, lalo na out of school youth ako. Hindi ko rin naman inaasahan na pag-aaralin ako ni tita. Kaya parang nawalan ako ng self-confidence sa sitwasyon ko. Ganun ba? Ako, hindi mo ba tatanungin?" "Eh di, sige, ikaw naman ang tatanungin ko. May boyfriend ka na ba?" "Wala rin." "Since when?" "Since birth." Nakangiti niya pang wika. Seryoso ka? Sa ganda mong yan, may wala ka pang boyfriend?" "Oo ayoko kasi dahil hindi ko maramdaman na nakilala ko ng lalaking gusto kong maging boyfriend. Pero this past few days, nararamdaman kong dumating at nakilala ko na siya." "Talaga? Wow, nice naman pala kung ganun. Congrats pala." Wika ko pa. Tumango lang siya na parang nalungkot. Kaya sa tingin ko ay ako ang ibig niyang sabihin na lalaking bago niya lang nakilala. Nagpatuloy pa kami sa pagja-jogging na mabagal hanggang sa makarating na kami sa dulo. Tsaka na kami bumalik at dumaan sa isang bakery para bumili ng pandesal.
Hanggang sa nakarating na lang kami sa bahay ay tila naging tahimik na si Chelsea. Hindi ko naman alam kung tama bang mag-sorry ako. Wala naman akong ginawa o sinabing masama o nakakasakit. Napakahirap din naman kung mag-a-assume ako na ako iyong tinutukoy niyang lalaki. Bago siya pumasok sa bahay nila, ay nagtanong ako, "Chelsea, ayos ka lang ba?" "Oo, ayos lang ako. Sige, pasok na ako." Wika niya at tinalikuran na ako agad. Kaya pumasok na lang din ako sa gate ng bahay ni Tita Gwen. Pagkarating ko nga ay hindi pa rin bumababa si Tita Gwen. Kaya naligo na muna ako, tsaka nag-almusal mag-isa. Aalis kasi ako para bumili ng seafoods sa isang talipapa roon. Noong matapos akong mag-almusal, ay agad na akong nagugas ng mga pinagkainan ko. Tsaka naman ako umalis para bumili ng mga kakailanganin ko sa lulutuing butter seafoods. Pagka-uwi ay pinakuluan ko lang muna ang hipon, puset at tahong para mabilis na lang ang pagluluto noong kinahapunan. Pasado 11:00 ay doon pa lang bumababa si Tita Gwen. Sabi niya pa, "Ang haba ng tulog ko gutom na tuloy ako." Sabi ko naman, "Gusto mo po tita na ipagpainit kita ng pandesal sa oven?" "Naku, wag na Regan. Nakapagsaing ka na ba?" "Opo tita, naipainit ko na rin po yung ulam natin na beef mushroom." Sabi niya naman, "Regan, pasuyo naman. Magluto ka ng crab and corn soup. Kahit 2 tasa lang. Yung kaya lang nating ubusin ngayong tanghalian. Nakapamili ka na ba ng mga ingredients na lulutuin mamayang hapon?" "Opo, tita." "Edi sige, magluto ka na ng soup para naman may sabaw tayo sa tanghalian. Gusto kong humigop noon para tuloy may hangover na ang pakiramdam ko dahil sa sobra ng tulog ko." "Ayos lang po yan, tita. Di ba po, sabi niyo kapag panahong may pasok na kayo sa trabaho ay madalas nang kulang ang tulog mo dahil nag-overtime ka." "Oo, Regan, tama ka. Pero narealize ko na mali rin ang matulog ng sobra. Nakakasakit ng ulo Wika niya at naupo sa lamesang kainan. Ako naman ay mabilisan ng kilos sa pagluluto noong soup para makahigop na siya agad. Naglapag na rin ako ng paracetamol sa harapan niya at tubig para makainom na rin siya agad ng gamot. Mahirap na kung magtuloy-tuloy ang sakit ng ulo niya, lalo at may paparating na naman siyang mga bisita. Noong makagawa na nga ako noong soup, ay agad na kami nagtanghalian. "Regan, nakapag-jogging ka?" "Opo, tita." "Sumabay sa'yo si Chelsea?" "Opo." "Mabuti pala kung gano'n. At least hindi ka na mag-isa na nag-jogging." Wika niya at halatang nagmamadali sa pagkain. At noong makatapos ay doon na muna siya umupo sa sopa sa may salam habang nakahiga ang ulo sa may sandalan. Sabi ko sa kanya, "Tita, kailangan mo munang umidlip ulit para umepekto ang gamot. Pero idlip lang po ng mga kahit 10 to 15 minutes lang. Wag mo na pong gawing 1 oras ulit na tulog." "Oo, sige Regan. Ikaw naman ay matulog muna ng kahit 2 oras. Maaga pa naman. 5:00 pa naman dadating ang mga bisita ko." "Okay po tita. Ayos ka lang po dito na maiwan." "Oo, ayos lang ako. Dito na lang ako iidlip saglit." "Okay po." Sagot ko pa at umakyat na ako sa kwarto ko para matulog. Noong magising ako ay 3:15 na. Kaya naman, dali-dali na akong pumangon at bumaba para masimulan na ang pagluto ko. Pasado 5:00 noon ay nakaredy na ang aming mga niluto. Pero naroon si tita, tumambay sa kwarto niya. Hindi ko na inalam kung anong ginagawa. Ako naman ay nasa terrace, nag-aabang ng mga darating niyang bisita, hanggang sa may bumisina sa gate. Agad ako lumapit at pinuksan iyon ng malakim.
Akala ko isang kotse lang ang dumating. Dalawa, pero yung isang sasakyan ay bagong model na SUV. Naunang pumasok ang kulay pulang kotse. Tsaka naman sumunod sa pagpasok ang SUV. Noong makapag-park na sila ay tsaka ko na isinara ang gate. Nagulat ako noong magsilabas ang sakay noong mga sasakyan. Para silang mga modelo ng Hollywood, matatangkad at magaganda. Naka-casual style na dress pero may patong na cardigan coat. Hi Regan! Bati noong isang tisaya na dalaga. Hello po ma'am. Sabi niya naman. Ma'am ka dyan. Just call me Cherry. Sabi naman nung isa na maganda rin pero Pinay beauty. And I'm Antoinette. Noong tingnan ko naman yung babaeng mukhang Chinese na bumaba sa SUV ay sabi noon, I'm Kreya. Si Gunette nasa na? Nasa kwarto niya pa po pero nakaready na yun kanina pa. Nakaready na rin po ang mga pagkain inihanda namin. Good. Okay, pakibitbit mo na sa loob itong mga pinamili ko. Wika noong si Kreya na may pagka-strict businesswoman ang dating ng itsura at pananalita. Okay po. Sagot ko pa at lumapit na sa sasakyan niya. Binuksan niya naman ang gitnang bahagi ng sasakyan. Doon ko nakita na may dala siyang pizza, cake, donut na 2 box at isang makapal na paper bag na may mga lamang alak na mamahalin. Sabi niya, huwag mong isabay-sabay dahil baka dumulas sa kamay mo. Balikan mo na lang ang iba at isara mo na lang ang pinto ng sasakyan kapag nakuha mo na ang mga alak. Okay po. Muli kong sagot at iniwan na ako noong dalagang si Graham. Tapos lumapit naman sa akin si Cherry. Sabi niya, hulaan ko, ginamitan ka ng pagkabossy ni Madam Graham. Akin na yung pizza, cake at donut. Yung paper bag na may alak na lang ang dalhin mo. Sa ilalim mo hawakan ha, dahil baka hindi kayanin ng paper bag ang bigat niyan. Naku, lagot ka kay madam. Sanay kasi siya sa company nila na kinakatukutan. Kaya kahit nasa labas na siya ay dala-dala pa rin ang pagka-bossy attitude niya. Pero mabait naman yan, lalo kapag nahuli mo ang kiliti niya. Wika noong si Cherry na mukhang pinakamukulit at masayahin sa kanila. Hindi na lang din ako nagkomento pa sa mga sinabi niya. Basta sinunod ko na lang ang sinabi niyang iyong alak ang bitbitin ko. Pagkarating ko sa loob ng bahay ay naroon na si Tita Gwen. Masaya na silang nagkakamustahan ng mga kaibigan niya. Sabi naman ni Cherry, Gwen si Kreya, ginamitan ng pagkamadam si Regan. Sabi naman ni Kreya, How dare you Cherry accusing me like that? Sabi naman ni Cherry, Huwag mo akong ginagamitan ng English at pagkabossy mo Kreya. Baka gusto mong jombagin ko ulit yung pagmumukha mo. Nakalimutan mo na ba yung black eye mo noong college tayo ha? Sabi naman noong Kreya, Whatever. Sabi naman ni Tita Gwen, tama na yan. Halos 1 taon tayong hindi nagkita-kita. Tapos mag-aaway pa kayo. Si madam kasi, ginagamitan na naman tayo ng pagkamadam niya. Wika ni Cherry. Umirap naman si Graham. Sabi naman ni Tita Gwen, Regan, masanay ka na kay Graham. Hindi yan matapang. Takot nga yan kay Kreya. Dahil may pagka-boksingero itong si Cherry. Talagang pinapatupad niya lang sa lahat ng oras ang kanyang pagkaboss sa kanilang kumpanya. At naging outer image niya na yan. Pero sa aming 4, siya ang may pinakamalambot ang puso. Maunawain at matulungin. Lalo na sa pera. Dahil marami siya noon. Kinurot naman ni Kreya si Tita Gwen sa tagiliran. Uy Gwen, ano ba yung pinagsasabi mo? Bakit? Totoo naman Ikaw ang pinakamatulungin sa ating 4 at maawain ng puso. Nagkukunyari ka lang na matapang and strict. Pero ang totoo, kabaliktaran ka noon. Muli namang umirap si Kreya. Whatever, isa ka pa
Tapos, inakbayan na siya ni tita at hinila na papunta sa kusina para kumain. Pagkarating roon ay agad na silang nagsiupo sa pagkainan. Sabi naman ni Cherry, "Oh, bakit nasa sala si Regan? Uy Regan, sumabay ka na sa amin sa kumain. Uy Regan, sumabay ka na sa amin na kumain." Sabi ko naman, "Sige po, mamaya na po ako. Hindi pa naman po ako masyadong gutom." Sabi niya naman, "Hindi ko naman sinabi bumanat ka ng kain ng pasta. Itong cake na lang o donut ang kainin mo. Ito kasing si Clea tinakot yung tao. Ayaw na tuloy lumapit sa atin, oh." Sabi naman nung isa, "Uy Cherry, anong tingin mo sa akin? Pitbull na nangagat na lang bigla ng tao na walang kasalanan?" "Hindi, para ka lang namang bulldog na palaging nakakatakot ang itsura." Sabi naman ni Tita Gwyneth, Sabing tama na yung asaran nyo eh. Magkakapikunan na naman kayo niyan. Ikaw naman Regan, halika na rito para matigil na ang pagsisisihan ng dalawang Tom. Kumuha ka na ng sarili mong plato." Wika pa ni tita, kaya wala na akong nagawa kundi ang umupo na nga sa tabi ni Cherry dahil naroon ang bakante. Ayun my loves, awat muna tayo ha. Mahaba ang kwentong ito ni Sir Regan. Siguro aabot ng mahigit sa 10 parts. Pero huwag kayong mag-alala, mas mabilis ang pag-upload ko rito dahil short series lang naman ito. Salamat sa pakikinig my loves ha. Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi my loves. Take care and bye-bye.